So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, okay, ito. Tinawag po na bida-bida ni Secretary Boying Rimulya si Harry Roque. At ngayon lumalabas to ito base po ito sa mga developments na nakita natin, hindi talaga invited si Harry Roque. Hindi talaga siya invited para po maging legal counsel po ni Sara. Bigla na lang pala siya sumulpot doon. Di ba, well, mga kababayan, ang sinasabi natin dito, ang unang tanong natin dito, paano nakalabas ng bansa si Harry Roque? Kailangan po natin itong malaman at kailangan po merong managot dito. Kasi pinagbumukha pong tanga ni Harry Roque, di ba? Yung ano, bilisan mo pag dumaan ka, bilisan mo ka sa umagalan. Okay. Mas lalong pinapalabas po ni Harry Roque na napakaulang kwenta po ng immigration natin at DFA natin. O, di ba? So, sabi dito, no? Ito, basahin natin to. Uy, maraming salamat sa mga nag-like, ha? Maraming salamat, no? Ilan po kay Renato Calawin, nagpapa-shoutout po siya from Cavite. Okay. So, sabi dito ni Boying Rimulya, Secretary Boying Rimulya, no? Sinisiksik niya ang mukha niya para maging relevant. Sabi ni Secretary Boying Rimulya yan, ha, di ba? Okay, watch. Justice Secretary Boying Rimulya says Harry Roque is a non-entity in the ICC Duterte issue. Rimulya also dares Roque to come back to the country to face accusations of human trafficking related to illegal offshore gaming. Di ba? So ngayon mga kababayan, sabi nga po ni Secretary Boying Rimulya, irrelevant si Harry Roque. Hindi talaga siya kasali. Hindi talaga siya kasali. So kaya naman pala siya tinanggal. Di ba? Kung isipin mo, sakit na. For example, kayo si Harry Roque. Di ba? Nagbida-bida kayo. O ako ang magiging abogado ni Digong sa ICC kasi legal counsel ako ng ICC, ganun-ganun. Tapos ang ending pala, hindi ka na makasali. Hindi mo kakanta nga. Oh. So ito, tingnan nyo to. Oh. So, may video dito. Video na ba kagad to? O, video na nga kagad. So, ito to. So, panoorin natin itong statement nga po ni Secretary Boying Rimulya. Tingnan nyo, ha? Okay. Di, actually, nakakatawa to. Tingnan nyo. Panoorin nyo to. In this drama, it's another entity is the one trying to put in space in the picture. But it's another entity as far as I'm concerned. Yes. It's irrelevant here. It's irrelevant. He's just sinisiksik niya yung mukha niya para maging relevant siya. Hindi naman siya kailangan dito eh. O, di ba? Sinisiksik niya daw po yung mukha niya para maging relevant daw po si Harry Roque. Oh. It's not even the issue. Nag-withdraw na daw siyang as lawyer, ICC lawyer. Kasi Miski na, irrelevant pa rin siya. Kasi ang pinag-uusapan dito, human trafficking. Yung mga akusasyon sa kanya. ang sabi niya, Kaya wala siya kinalaman dito. sabi niya, political persecution, human trafficking. Wala kaming ano sa politika sa kanya. Walang bilang. Actually, natatawa ako, no? Paano naging political persecution yung ginagawa kay Harry Roque? Bakit tumatakbo ba siyang senador? Tumatakbo ba si Harry Roque bilang isang politician sa anong posisyon? Wala naman, na. Paano naging political persecution ito? Sabi ko sa inyo, no? Tanga na lang po maniniwala dito. Tanga na lang po naniniwala sa mga DDS po talaga. Kasi po sinabi mong political persecution, di ba? Dapat meron kang posisyon na ini-aim. At least you get the point, no? At least you get the point. Kasi continue natin. Ay, nagpapa-shoutout po si Ed Prieto Madrigal. Hello po, no? Wala siyang bilang sa politika. Yung calls for him to return, deport him. Harapin niya yung ano, kung ano man ang sinasakdal sa kanya, harapin niya. Di ba? Oo. Magpaka Pilipino siya maayos, di ba? Tingnan nyo. Ikaw, ha? Secretary Boy nga, lakas mo mang asar, ha? Tingnan nyo. Sabi ni Secretary Boy Rimulya dito, no? Tingnan nyo. Sabi niya dito, oh. Pilipino siya maayos, di ba? Magpaka Pilipino siya maayos, di ba? Magpaka-Pilipino. Magpakalalaki ka daw. Oy, magpakalalaki ka naman, Roque. Wala yan. Filipino daw.
Hindi ko sinasabi yun. Oo. Sir, sorry, hindi nyo ba haharangin yun or magmamanifest man lang kayo? Kasi nga meron siyang mga hinaharap din nga dito. Kasi pag Hindi pa nga napapal ng DOJ, Hindi nga eh. PI pa lang eh. Hindi pa nga, wala pa nga nangyayari, tumatakas na siya eh. Yun, tama. Hindi, harapin niya. Wala pang kaso. Abogado pa naman siya. Hindi siya sumusunod sa batas. O, di ba? So, ang point dito mga kababayan, oo nga naman. So, ang tanong ninyo dito, no, baka nakalimutan lang po natin, ano ba ang issue ni Harry Roque? Bakit ba siya may warrant of arrest? Arrest warrant, di ba? Kasi nga po, actually si Harry Roque po, wala naman siyang kaso. Wala pa siyang kaso. Ang point niya dito, wala ka pang kaso, nagtago ka na. Di ba? So ano ba yung problema ni Harry Roque? Yung sa Pogo. Hinihingan po ng mga dokumento si Harry Roque ng mga properties na binenta niya sa Pogo. So medyo magulo po kasi. At syempre, especially nga po, na meron siyang isang, ano bang pangalan ng ano na yon? Pangalan nung kumpanya niya? O meron siyang isang kumpanya na konektado sa Pogo. At ang nagpapa-aresto po sa kanya, house. So wala pa siyang kaso. Wala pa ngang kaso. Nagtatago na. Oh. Kaya magpakalalaki. Pakalalaki ka daw. So, tinan nyo ito ha. Ito actually ito, no? So, ngayon, actually, kanina lang ata nabalita ito, no? Kung doon nakakamali. March 19. O, ngayon, kanina lang pala. O, sabi ni Sara Duterte, so far, hindi siya, Attorney Roque, no? Kasama sa legal team. Sabi ni Harry Roque, no comment. Tinan nyo, di ba? Wala ka talaga, no? Iniwan talaga, no? Iniwan sa ere. O. So, sabi dito sa balita from Pilipinas, no? Inalis ni Vice President Sara Duterte si dating presidential spokesperson Harry Roque sa defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Gusto ni VP Sara na nakatuon lang ang abogado ng dating Pangulo sa kanyang kaso nang walang iba pang kinaharap na legal issues. O, di ba? Samantala, nang hinga ng reaksyon ukol dito, simpleng sagot ni Roque, no comment. O, kasi nga tablado ka. O nga naman, ito ano lang tayo, logical lang, no? Kunwari yung tatay ninyo nakulong. Papayag ba kayo na yung abogado meron din kinaharap na legal issues? Parang, so, ang malinaw dito, bida-bida. Bida-bida talaga. So, ngayon, ito merong statement dito si Roque. Ito, panoorin nyo ito Medyo, sakit sa puso yung tinabla, no? Tinabla. Tignan nyo, di ba? Ito. Paumanhin po dahil nga po meron ng at least 3 miyembro ng panel ng defense team pero 2 pa lang ang kinikilala ni Presidente Duterte, hayaan muna po nating matapos si proseso. Ulitin ko po, no? Bahala po si Presidente Duterte kung siya ay pipirma na ako'y isa sa counsels niya. No? Pero wala pong makatatanggi. Pati po si E.S. Medialdea, si Senator Bongo, nung kami magkasama pa ni Presidente Duterte, maraming pagkakataon po na ako'y nagkaroon ng formal na briefing sa kanya sa ICC. Kita mo, bida-bida ka pa rin. Tinabla ka na nga, bida-bida ka pa rin. Okay? Kaya po, hindi sinungaling ako, hindi po kasinungalingan yan na ako'y abogado talaga ni Presidente Duterte sa ICC dahil yung pagbibigay ng advice sa kanya ng briefing ko anong ICC, naging kliyente ko talaga ang affected masyado. Affected masyado. Kasi mga kababayan, no, kung hindi siya affected, tinan niya ako for example, tayo, no, tayo. Kunwari, merong tumabla sa atin. Kung di tayo affected, idiwag. Kung ayaw nila, diwag. Diba? Tama, diba? Ganon. Isa ni Roque, hindi Naging abogado talaga nila ako. Ako yung nagbigay ng legal advice sa kanila. So, lumalaban pa talaga. So, apektado si Taba. Presidente Duterte. Okay? So, wala po. Wala, shut up. Tigilan mo nga ako, Roque. Dami mong alam. So, ikaw, Master Paul, maraming salamat, no? Okay. Saan na ba yan? Yan. Si Master Paul nandito, no? Shout out si Master Paul, Yan. Subscribe niyo yan si Master Paul. Kaibigan natin from Baguio. So, ngayon, mga kababayan, ito yun Okay. Roque Scamp refuses to receive arrest order.
So, ang malinaw dito mga kababayan, meron po talagang arrest order kay Roque. Regarding nga po dun sa kinakasungkutan niya sa Pogo. Di ba? Importante po kasi natin malaman, para sa akin lang no, kasi ano ba talaga ang kinalaman ni Harry Roque sa Pogo? Tandaan natin na yung bahay po ni Harry Roque sa Baguio, kung saan nga rin po si Mayor Magalong, nakitaan po doon ng leader po ng Pogo. Di ba? So, ano ba, coincidence ba talaga yon? No, yung mga properties mo na pinagbentahan mo, ang bumili, Pogo. No, yung kumpanya mo, konektado sa Pogo. Tapos yung bahay mo sa Baguio, tinirhan po ng mastermind ng Pogo. Ano ba yun? Coincidence ba yun? Parang hindi naman. Kaya, di ba, kung talagang lalaki ka, di ba kung talagang lalaki ka, umuwi ka. And by the way, mga kababayan, alam nyo, napaka-bullshit nito, no? Ito. Actually, hindi ko naman kinakapit si Secretary Boying Rimulya dito, Nakita ko po sa yung comment ng mga tao. Kasi ako may ligaw magbasa ng comment, eh. Diba? Lalo na kung comment ng mga pambabash yan. So, ang lagi sinasabi po ng mga nagko-comment po kay Boying Rimulya, kamusta na anak mo? Di ba nahuli anak mo dahil sa droga? Bla bla. Yung anak mong nahulihan ng illegal na damo, bakit pinalabas mo? Klarong, di ba? Ayan Yung anak mo, for anak niya. Di ba? Tandaan natin mga kababayan. Di ba? Noong 2022 ata yun, no? Hello po, so from Facebook, no? Yan. Pambansang uncle nandyan din, no? So, tandaan niyo mga kababayan, ito. Noong 2022 po ata yun, no? Na nahulihan nga po yung anak ni Secretary Boying Rimulya na mayroong parcel ng shabu, ng marijuana. Parcel ng marijuana parating. Oo. So, ang point dito mga kababayan, no? Kung meron pala kayong reklamo, magdemanda kayo. Mag-file kayo ng petition for certiorari sa Supreme Court. Tanga-tanga talaga itong mga hayop na to. Kayo mga DDS talaga kayo. Ang alam nyo lang kasi patayan. Ganyan po kabobo itong mga DDS na itong mga kababayan. Ang alam lang po kasi nila patayan. Pag sinabi ninyong due process, pag sinabi ninyong rule of law, pag sinabi ninyong three branches of government, hindi po alam ng mga DDS yan. O ngayon, ano sabi po ng korte? Lack of evidence po yung kaso nga po sa anak nga po ni Secretary Boying Rimulya. Kasi tumanggap nga lang naman ng parsa na nakapangalan sa kanya. Paano kung planted yun? Napatunayan po ng korte na wala talagang kinalaman yung anak ni Secretary Boying Rimulya. Kung kayo po hindi pa kayo naniniwala doon, huwag kayo sa social media, pag-file kayo ng kaso. Hindi pa rin kayo makamove on doon? Tanga-tanga naman ang mga to. So parang ito, alam nyo, drugs. So kita nyo, di ba? Alam nyo, ganyan po kabobo itong mga dinas, mga kababayan. Parang ito, hindi porket na binabatikos namin si Duterte, pabor kami sa droga. Bobo talaga kayo, ang bobobo nyo talaga. Hindi porket na kami po ay bumabatikos po sa ginawa po ni Digong, kami po ay pabor po na magkaroon po ng adik sa Pilipinas. Alam nyo kasi problema sa inyo, kinukulong nyo kasi yung utak ninyo sa ang problema sa inyo mga DDS kayo, di ba? Kinukulong ninyo yung utak ninyo sa ganung klaseng narrative. Bobo. Ang bobobo nyo talaga. Sorry pero bobo talaga kayo. Walang yan to. Porket bumatikas kay Duterte, ibig sabihin addict na? Tanga. Di, honestly talaga, ganun. Ganun talaga lumalabas Kaya kasabi ko nga sa inyo basta DDS mga kababayan, wala po silang alam sa mga rule of law, sa mga due process, di po nila alam yan. Tanungin mo kayo mga DDS, ano yung three branches of government, di rin nila alam. Pero pag sinabi ninyo si Duterte papatay ng tao, alam nila yan. Maingay lang kayo, pero in reality, hindi naman kayo madami. Kung ba sa inyo? So yun mga kababayan, so kayo po dyan, ano masabi nyo nga po dito, sa sinabi po ni Secretary Boying Rimulya, na, okay, hindi niya pala masabi. Hindi niya pala masabi na si Harry Roque po ay magpakalalaki. lakas lang asar no? Di ba? So, yun so pag-comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat yan.
At syempre dyan po din po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe, at kung hindi na makalabisan, pa-share din po ng video po na to. So, tingnan mga kababayan, and then meron pa tayo isang topic dito. Ito, malupit to.